Okay, good morning, 3-1. Morning po, Morning sir. po. Okay, so our agenda for today, since this is just day one, okay, syllabus presentation for audio production. Okay, but before we start the syllabus presentation, let's have a little activity first. This is just a simple question, okay, to give context to the later discussion. Okay, so I know that some of you, all of you, already experience having a job, right? So, sino sa inyo class yung may work na or currently having a part-time job? Can you do a thumbs up? Okay. So si Darlene lang yung currently nag-work or na-experience na mag-work as part-time. So si Rowan, si Janisa,
Princess and Wayne. Okay. But all of you class have already experienced on your second year college the OJT, right? So lahat kayo nakapag-OJT. Okay. Face-to-face naman yung OJT nyo, di ba, class? Right? Okay. So before I start talking about the syllabus in audio production, okay, before we tackle that, I want to hear uh you first, okay? Kayo muna yung magsalita. So I want you to answer two questions about your job, your previous job, or kung wala pa kayong experience having a job aside from your OJT, then your OJT experience will do. Okay, so ano yung two questions na yon? Una is, what is the best part of your experience in your OJT? And what is the worst part of your experience on your job or OJT? Okay, so dalawa lang. What's the best and the worst you experience in the workplace setting? Okay. So related to sa first week discussion or sa day one discussion na naka-indicate sa syllabus natin. Okay. So you might wonder what is the relation of this in audio production, but it is indicated there on the first meeting, workplace related. Okay. So if no one wants to volunteer in answering what's the best and the worst part of your job that you experience or on the job training, then I'll randomly call someone. Okay, no one wants to volunteer in answering that. Okay, so si Darlene, go ahead. Hi po, sir. Audible po. Yes. Ayun po. First question po, ay yung work ko po muna is yung pinaka-first work ko is service crew sa McDonald's. Bale, ang best part ko po, so far, yung mga customer po, appreciative sila kapag, yan, more on drive-thru po kasi ko eh. Mas na-appreciate ko po kapag, kunyari nasa window na sila na magpe-pay sila, maano po sila, appreciative sila, marunong sila mag-commend. Ayun, parang mas nagiging best part po sa akin, mas ginaganahan ako sa work ko kapag ano, sobrang polite nung kausap ko. Ayun lang po, yung parang nakikita kong best part pag sa mas ginaganahan ako kapag kino-commend ako. Ayun, minsan sa boses, sa appearance, then mabilis yung service. Then next naman po, yung worst thing is, ayun, kahera po ako. Ah, once na po ako nabudol, na-short po ako ng 700. Nabudol ako kasi sa window pa rin, exchange ng pera kapag hindi ka talaga, tawag dito, aware or parang naging, tawag dito, matalino sa mga hawak mong pera. Pag nabudol ka po talaga, budol ka talaga ng mga tao. Ayun lang po yung worst sa'kin sa part na yun. Then, na IR po ko noon. Then, napunta pa po sa point na kailangan kong tawag dito, kailangan kong mag-abono. Ayun. Yun lang po, sir. All right. Thank you for sharing that, Darlene. Okay, next is, let's hear it from Andrew Bulasar. Yes, sir. Wala pa po akong first experience sa job pero sa OJT po, Mm-mm. yung best po, yung experience po, specifically po sa pag, ano po, yung OJT ko po kasi sa LMS, sa Open University po.
So, bali, pagtatagpo nung nung mga estudyante, kumbaga, yun po yung pinaka-best experience po. Kasi parang ako po yung na-experience ko po yung nag-work po talaga. As in, yun po yung best, Yung worst, ko po, since parang almost over, po, full day po yung work. So, bali parang may time po na hindi po sumasakto yung lunch time namin, ganun. Yun lang po yung worst part. I see. Okay. So, doon ka pala sa OU. Saan? Sa kala Sir Jonathan? Or Kay kala... Ma'am Beverly Poleran po. Sa Open U. Okay. I see, I see. Okay. So, thank you, Mark. So, more on ano ka, work tall, yung negative part ng ano mo, OJT mo. Okay. So, let's hear it from um yes, Wayne. Next si ano, Emmanuel. Ikaw muna, Wayne. So, sir, para po sa akin yung best part po nung nag-start ako sa work, nung as a call center agent. Actually, yun po talaga yung best part nung nag-start ako kasi bago ako dun sa area na yun, sa industry, marami ako nakilalang mga tao, tapos parang finamiliarize ko yung sarili ko kung paano gumagana yung totoong pagtatrabaho. Tapos, para lang siyang nagkaklase rin sa school, lalo na yung training. Super saya talaga. Tas marami talagang natutunan and yun, na marami rin po akong na-realize nung parang pumasok na po ako dun sa may mismong work or nag-start na po mismo yung trabaho. And yung worst part naman po is yung pag-handle po talaga ng irate calls kasi like galit na galit sa'yo si customer pero hindi ka pwedeng bumawi sa kanya eh. Kailangan mo pa rin siyang i-assist. And yun, ayun yung worst part po sir, yung kailangan mo maka-encounter ng ganong scenario everyday. Pero as time passes by, parang sanayan na lang din po. All right. So, thank you, Wayne. So, tama yun, no? The best part of being a BPO agent talaga is during the training. Kaya piliin nyo yung ano, tech support kasi 3 months yung training doon. 3 months yung best part. Okay, next, Luis. Sir, ako naman po, wala rin po akong work. So, yung experience ko lang po sa OJT. Noong second year po, nag-OJT po ako sa Open University Registrar po. And sa best experience po is direct ko pong nalaman at na-experience ko kung ano po yung ginagawa sa isang registrar. So, naranasan ko po kung paano mag-evaluate ng mga requirements ng mga students, pati pa yung mga deficiency nila. Marami po ako natutuhan na knowledge about doon, pati po sa iba pang ginagawa sa register. And ang worst part lang po is yung lack po ng internet connection since isa rin po yun sa kailangan para pumatag sa SIS yung lack na requirement ng mga students po. Yun lang po. I see. Okay. So, ang mangyayari kasi class, audio production to. And we will collaborate sa Facility Management Office kasi sila yung may area ng audio production sa PUP. Kaya sila nagma-manage ng the whole sound system during in every event. So we'll see to it that we'll able to have a hands-on experience on how to manipulate the digital audio workplace or DAW uh, ng FAMO. Okay? Makikipag-collaborate tayo sa kanila. And during our face-to-face, I'll give everyone enough time to spend time kapag may event so that we can be able to have a hands-on experience mixing during an event. Okay? So next is, yes, Julius. After Julius, si Jazz. Go, Okay, Julius. sir. So, bali sir, ipapasok ko po dito yung kumbaga parang sideline ko din po which is hosting. And then best part po sa akin sa hosting, sa mga event hosting is kapag yung isang sounds and lights, kumbaga parang
familiar sa akin yung sounds and lights. So kumbaga parang may connection na kami, magiging maganda yung flow, lalo na po kapag nagkakasundo kami ng DJ. Yun yung best part sa hosting po. Nagkakasundo kami ng DJ kapag nagsenyas lang ako na ganito, nakukuha niya agad. Which is yun po yung maganda kasi kapag familiar sa'yo yung sounds and lights na nakakasama mo sa isang event. And then, isa pa, since hosting, ang puhunan dyan po is boses. So yung mic, kapag maganda po yung mic, maganda yung quality ng mic, maganda yung quality ng sounds, ng speaker, yun po, mas ginaganahan ako mag-host kasi mas maganda yung boses ko, mas maganda yung entrada ng boses ko sa mga tao, and then ano yun, mas magiging maganda yung impression sa ng mga nanonood, and then dadami yung connection mo, which is pwede ka nilang i-refer sa iba pang mga clients, which is good po na minsan nagugulat na lang po ako, nire-refer po pala ako ng ganitong client ko before. And ayun, kung parang hindi po, may mga clients po na hindi directly sinasabi na okay ka, ganyan, ganyan. Parang sinasabi nila through referring po sa ibang parang referral. Referral po sa ibang mga clients. Which is, ayun pa, natutuwa po ako sa ganun. Yun po yung best part ko sa hosting. And then yung worst part po is yung on-the-spot changes po sa mga flow. Lalo na po yung sa mga kamag-anak po ng mga nagde-debut, 70th birthday, to the point na nagsasalita na ako, biglang papasok sila, na parang pumapangit yung flow. Pero part po yun ng hosting, so dapat, ano ko naman po sir, na ang tawag dito, na ko-conquer ko naman, pero ang pangit lang po kasi sir na, o ano ka na, tas biglang papasok sila na may changes, na naayos na, na-settle na before the event. Tapos biglang on the spot changes. Parang ang pangit, sir. Ganun, yung flow po. Yun po yung best and worst part po ng work of as host. Okay, very well said. Tama nga naman. Oo. That's very understandable. Kasi gusto minsan ng mga client na spontaneous lahat, 'di ba? Then suddenly, it's not how it's supposed to be. So, yon, challenging nga naman yon. So, dapat lagi kang may baong ad-lib. Tapos mahaba pasensya mo. Okay. Jazel? Good morning po. Yung akin po, sir, yung best part naman po, since nag-part-time po ako sa repertory po sa Makati bilang usherette po. Yung best part po dun is napapractice po yung communication skills ko since hindi po ako ganun masalita. Napapractice po siya, lalo na po yung sa English. And yung ano naman po, yung isa pa po sa best part dun is napapractice ko din po yung social skills ko sa mga tao na hindi po dapat ako mahiya, and magagamit ko po siya sa profession po ng course po natin. And yung worst naman po is yung about din sa mga audience po. Since usherette nga po, may mga circumstances po na hindi po talaga sumusunod yung mga audience, and may times na kahit mali sila, wala tayong magagawa, hindi natin sila puwedeng sagutin. Kasi o always right naman talaga yung customer. Kailangan natin laging magpakumbaba kahit alam natin na tayo po yung nasa tama, yun po. Yes. Challenging talaga yung mga usher. Na-experience ko yun during the entrance exam, yung mga magma-masteral. Ano na yun, mga professional na yun ah. Tapos yung kaming mga usher, sinasabihan namin bawal pa pumasok sa classroom. Tapos yung iba pumapasok talaga sa classroom. Hindi mo naman pwedeng, kasi OJT ka, ay SA ka, then sila, mga graduate na yun sila. So minsan matitigas talaga ulo ng mga ibang hindi mo rin talaga masabi. Okay. Next is any volunteer? Yan, Adrian. Go, Adrian. Hello po, sir. Audible po ako? Yes. Okay po. So, same po sa mga iba ko pong classmate, wala po akong work. However po, ako po ay nag-OJT sa OP po, or yung Office of the President po. So, for me po, ang best part po sa aking experience is, or sa aking OJT po, is yung mga taong naka-interact po nung time ko po ng OJT. Since siguro po, main reason po is yung aking
personality na rin, which is I'm not really that good when it comes to interacting with other people. So, yung mga taong nakilala ko po ron, which is yung best is napaka-approachable nila. Like, kapag may kailangan po ako, may kinakausap po nila ako na maayos, and then yung tono po ng boses nila is parang genuine or nakikinig talaga sila sa aking concern po. So, yung positive environment po doon sa OP po is yung best part po sa akin. And then po, worst part naman po na na-experience ko doon is yung pressure po. Since po nga po is Office of the President po siya, like mga bigatin po yung mga tao ron, like hindi ko alam kung ano ba mga ano nila, like parang nape-pressure ka po na ang hirap harapin ng mga taong ganito since parang matataas na yung mga lagay nila sa buhay na yun. So, nung naka-interact ko na po sila, especially po nung naka-interact ko sila, which is good na medyo nawala po yung pressure. However po, yung pressure pa rin sa mga expectation, like dapat nagagawa ko to or dapat magawa ko to na maayos, yun po yung worst po para sa akin. Yun po siya. I see. Okay, so sa OP ka pala nakapag-OJT. Okay, thank you for sharing that, Adrian. Next is, okay, wala nang volunteer. So let's hear it from Diana Marie. Hindi. Sobrang hina. Adjust your mic. Wait lang, sir. Yan, okay na. Hello, okay na po. Yes, Good okay morning. na. Wala rin po akong experience sa work pero nag-OJT rin po ako ng second year sa LMS din po, Open University. Yung best part po siguro is yung kapag same po kami ni Julia, sir, yung sa pag-enroll din po. Parang yun po yung masayang part kasi parang doon ko na-feel yung first time ko na-feel na responsibility po sa work. Parang i-enroll ko sila, ganun. Isa-isa yung pangalan nila, lalagay ko sila sa sa designated subject po nila, ganun. Kasi yung worst part po, sir, yung sa internet connection din po. Sobrang hirap po kapag nawala ng internet. Tapos nakaka-panic siya kapag pag nakalimutan ko na kung sino na isi-save ko, saan part na yung gagawin ko. Ganun po. Thank you po. So madalas kayo mag-interact kanila Julius. Di ba Julius sa ICT kayo nag-OJT nun? Hindi po, iba po sila. Ay, hindi ba kayo sa ICT nag-OJT nun? Sa LMS po, yung kay Ma'am Beverly po, sa Open University. Ah, I see. All right. Sige. Okay, next is Angela Baldemoro. Good morning po, sir. So ako wala rin po akong work experience, pero yung sa OJT rin po, under kay Sir Jerome Dumlao po, I am DO. So yung best part siguro po is getting hands-on experience and meeting new people. Kasi sinabihan rin po kami ni Sir Jano na yung about sa kapag marami kang nakilala, so lalawak yung network niyo po. So parang marami kang makikilala, marami kang mahihinga ng favor or ganun po. So and also yung natuto pa akong yung about professionalism, yung maaga po papasok, tapos yung best part po is yung mga na-enjoy po namin yung free meals na kapag may birthday or may celebration po palagi kaming nakakakain ng masasarap na ganun po. Tapos yung sa worst part naman po siguro yung the most challenging aspect siguro po is yung adjusting from a non-working environment to a working one. So siguro po since wala po akong experience, parang nanibago po ako na ganito pala dapat gawin ko agad to, masubmit ko agad to. So nakaka-pressure rin po. Yun po. Okay, I see. Thanks, Angela. Next, Chloe Cordial. Hello po, sir. Audible na po. Yes.
Yung wala pa akong work experience. So, yung OJT ko po is grad school registrar po. Yung best experience ko po dun is nakaka-meet po ako ng nakaka-interact po ako sa mga new people. Like, I'm able to know the different characteristic po. Like, minsan yung iba po madali lang kausap, yung iba naman po need pang super i-explain ganun po. Yung worst part naman po dun is yung kapag yung one parang let's say customer po parang yung is super siya, maiksi po yung pasensya niya like nagmamadali ganun. Parang super nakaka-stress po yung ganun. Ayun lang. I see. Okay. Thanks, Chloe. Sa GS ka, sa Asmin yun, di ba? Tama ba? Yes po, sir. I see. So, nakikita mo dun sila, Sir Crescencio? Tama ba? Sir Marian? Dun sila, di Apo, ba? sir. Okay. Yes po. Okay. So, next is our Princess Almira. Mag-dibs na kayo, guys, para tuloy-tuloy tayo. Lahat kayo magsasalita. Hello po, sir. Good morning po. Sorry yun po. Siguro po yung best experience ko po sa work as a call center agent po kapag, ano po yun, di ba, after po ng every call nyo, may feedback po yung customer. Tapos minsan makikita mo siya. So, pag sobrang nasatisfy yung customer sa service na in-offer mo, magbibigay siya ng magandang feedback. Tapos minsan ang haba pa. Sobrang naka-overwhelm lang po na na-appreciate nila yung ginawa mo. Then, sa naman po, sa worst experience naman po is yung kapag kaka-answer mo pa lang ng call, tapos kaka-opening spiel mo pa lang, biglang, I need your manager. Yun po, parang sobrang, yun po yung worst experience na. I Thank see. you. Kala ko yung worst experience mo yung pag-drop mo pala ng call, may papasok agad. Uy, pwede Yeah. din po yung pag-queuing. Yun yung isa sa worst. Okay. Thanks for sharing, Almira. Next, Janisa. Hello, sir. Rinig po. Yes. Marami po akong racket-racket dati pero yung share ko na lang po ngayon yung sa pagiging call center ko rin. Customer relation po yung account ko, sir, healthcare. Yung worst experience, kabaliktaran po ng sinasabi ni Wayne and nyo. Sa akin yung training kasi po 10 days training lang ngayon. Tapos nalipat pa po ako. So parang yung pang 4th day ko, dapat po, benefits po yung una kong training, tapos nilipat ako sa customer relation. Tapos, nagkataon pa na yung trainer namin is nagkasakit yung mama niya. So, pinasa-pasa po kami sa TL namin. Tapos, busy po yung mga TL. So, hindi kami masyadong naturuan. So, ang nangyari po, ang nagiging worst experience ko ngayon is yung fina-find out mo yung things on the spot kasi marami kang hindi alam nung training. And yung best experience po sa akin, para sa akin yung mga workmates. Yung una, hindi ko alam na magtatagal ako. Tapos kapag nakikilala mo na yung mga tao, yung kwento nila, kung bakit sila nandun, na-inspire ka na, okay, ganito pala, ganun po. Parang ganun, nagkakaroon ka na ng kaibigan, nadadagdag na rin yun sa reason kung bakit mas gusto mo mag-work. I see. Thank you for sharing, Janisa. Oo nga naman. Very challenging yung yung situation mo during your training days. But at least you're able to overcome that. Okay, next is Mira Fuente. Rinig po, sir. Mm-mm. Yun nga po, since wala pa po ako work, yung sa CCIS po ako nag-work po, nag-OJT. And for the best part po dun ay si Ma'am Comendador, since yung pag-guide niya at yung patience niya sa pag-instruct sa amin nila Jerome doon sa mga kailangan gawin, parang nakaka-touch po. Tapos, sa worst thing naman po ay yung mga technical difficulties lang po sa computer. Yun lang po, sir.
I see. Okay. At least hindi kayo pinag-install ng aircon, no? Kasi Hindi po. Hindi po sir. sa Pinag-ayos lang po ng upuan, pati painting. yung sa 3-2 pinag-install sila ng aircon eh. Okay. So, Red, Hello po, sir. hello. Siguro yung sabihin ko na lang pong job na yung recently na nararanasan ko po is yung pagiging photographer po sa mga photoshoot. Best feeling po is na explore ko po yung pag-express sa creative juice in different ways. And nag-agree po yung mga clients po. Worst part po siguro is yung travel kasi yung mga location paiba-iba. Tapos yung aftermath nun is yung pagpili ng yung post-production po, yung pagpili ng pictures kasi ang daming mga clients na hindi sigurado ganun, hindi sure. Pero mas okay nga yung yung client na may sasabihin kasi 'di ba? Pag di mo alam yung gusto nila, di mo alam yung bibigay and pabago-bago. So yun po. Okay. So, sana ma-enjoy mo na yung travel kapag meron ng accommodation and parang vacation. Okay, next is CJ. Audible po ako, sir. Yes. Ayan. So, sa akin naman po, sir, since wala rin po akong experience sa work po, sa OJT na lang din po ako. So, yung naging best experience ko po sa OJT, which is sa sa ICTO, um, yung tipong nakakapunta po sa iba't ibang, since kami po yung tinatawagan kapag may problem po sa internet, sa printer nila, sa mga ganun po, sa mga technical problems, tinatawagan po ang ICTO. So, kami po yung pumupunta sa kanila para ayusin po yung mga problem po. So, kapag pumupunta po ako sa iba't ibang office, for example po sa OU, mga ganun po, lagi din po. And sa iba-iba pa pong office sa South Wing po. So, nakakasalamuha po kami ng iba't ibang tao. And yung experience din po na magkabit ng mga Ethernet cable and mga ah kung ano pa yung mga kailangan pa pong ayusin. Then, at the same time po, yun din po yung ang worst experience naman po sa part na yun is yung kapag naman po, 'pag may kailangan balikan po, babalik-balik po, which is nakakapagod po. And, ang hassle din po kapag may mga like may mga dala po and ayun po. Then, idagdag ko na rin po yung kasi dalawa po yung parang inano namin, yung isa po sa technical, then yung isa naman po sa admin po. So, ang best experience naman po sa admin is meron po mga paperworks, mga gano'n po and yung 'pag may event po nakakadalo po din yung ano rin po yung, ah, may one time po na nag-transcribe po kami ng meeting po ng ano yun, minutes of the meeting po, nag-transcribe po kami. So, parang, ibang experience din po siya. Then ang worst naman po, eh, siyempre yun pong kailangan, ah ma-juggle mo yung mga responsibility, dun sa admin po, ayun lang po. Yeah. Kasi sa workplace setting, hindi na siya spoon feeding. I remember nung first first semester in teaching in PUP. So out of nowhere, subjects, then turo. Then yung tatlo kaming sabay na hire nun eh. Sir Emil, Sir Joseph, dyan ako. Then nagtitinginan kami. Sabi, ito na ba? Anong ba gagawin natin? Yung walang orientation, walang orientation, walang kahit anong ano. Bigyan ka lang ng subject, then turo mo na. Yun. Ikaw na lang bahala magtanong-tanong sa lahat. Pero willing naman sila tumulong. Pero yun nga, hindi talaga spoon feeding. You have to figure it out yourself. Okay. Next is Ellie. Hello, sir. Audible po ba? Yes. May sakit ako ngayon, sir. Sorry po pag naubo-ubo ako. Excuse me po. Sige lang. Work po siguro
ano ba? Nag-part-time po ako sa sa retail. Tapos nagbebenta-benta ganun. Tapos nag-stock. Siguro yung best part po wala sahod. Sense of accomplishment parang okay lang. Pero yung sahod talaga, sir, kung ba't ako nandun. Tapos siguro yung worst part, yung pakikisama ba, lalo na pag yung mga mga customer, mga Karen, ganun. Tapos parang ang bossy-bossy. Feeling mo parang nilo-lockdown ka kasi nag-work ka doon. Wala, siguro yun yung worst part. Kaya parang nakakaano sa mental health. Pero okay lang, may sahod naman eh. Yun lang, sir. I see. Okay. So, thanks, Ellie. Next, Aliyah. Hello po, rinig po, sir. Yes. So, yung first work ko po na na-experience is naging volunteer po sa, nung pandemic po yun, naging volunteer po ako sa vaccination. So, parang public service po, ganun. Siguro po yung pinaka maganda experience po is like, maranasan ko po siya on hand. Na parang, ganito pala yung mga ginagawa nila. Like, hindi po siya madali. At the same time, fulfilling kasi parang nakakatuwa na nakakatulong ka sa ganitong bagay. So, ang pinaka-worst naman po is siguro po treatment. May ibang, lalo na po sa priority lane, ganun. Meron pong ibang matatanda na like ayaw magpa-assist, like syempre po pandemic. So, parang ang hirap po pakisamahan, parang ganun. Then, ayun po, medyo magulo kasi parang nagkakapaan pa po yung mga panahon na yun. Like, hindi mo alam kung paano ka makikipag-interact sa kanila personally. Tapos, ayun po, sir. Okay. So, thank you, Aliyah. Next, Suyen. Hello po, sir. Audible po. Yes. Ayun po. Sa work ko po, sir, graphic designer po ako. So, parang ang best experience ko dyan is syempre yung sahod po. Same goes with Ellie. And then yung experience saka yung skills, pati na rin yung pag napupunta yung gawa ko sa ganito, sa popular, ganyan. Maraming nakakita, maraming nagda-download. Pero ang worst experience ko, sir, is yung kapag na-burnout na ako. Kapag halimbawang na-lack of ideas na ako na parang ang dami ko nang iniisip, na problema sa school, ganito, ganyan. Parang wala akong mapagkwentuhan. Since freelance job ko yun, sir, parang wala akong mapag-collaban ng collab kami na ganito, ganyan ideas. Kasi nagkakaroon kami ng language barrier ng mga kapwa ko, ganon, graphic artist. Kasi syempre sa ibang bansa, sir, minsan kahit barok-barok na English, hindi nila naiintindihan. So parang ayun, minsan nakaka-burnout siya. Kaya yun lang, sir. Yun lang yung experience ko sa job ko so far. Okay. Thanks, Suyen. Next is Marian. Audible po, sir. Yes. Bali po yung sa akin, sir, sa OJT sa sa graduate school. Ano po yung best experience ko po yung syempre may bago kaming na like kasama sa office na gumagawa ng mga bagay-bagay, yung mga nag-guide po sa amin like sila Ma'am Nicoy. Ayun. Tapos po yung sa worst naman po yung mga client po na like yung iba po nagmamadali ganon. Tapos inaano nila, kumbaga kakarating lang po nila tapos gusto nila na ma-process agad. Kasi syempre di ba may hindi naman po agad-agad manin kasi may iba rin na ginagawa. Tapos may iba po na parang sa nagraran po sa mismong counter kasi kunwari sa PUP main po is parang nagpunta yata sila nun sa cashier. Tapos parang sinabi po na pupunta po sila ng PUP grad school para magbayad. Tapos nung nandun na po sila, pinapaano rin sila sa main. Kumbaga parang inaano Ping-pong. po sila. Kaya nag-aano po sila parang bakit ganito yung nyo yung
parang hindi kayo sigurado kung saan dapat pumunta yung client. Ayun po. Yeah. Na-feature nga yung PUP sa ano, di ba? Yung movie na ano, ni Jericho Rosales, yung Aba Nakakabasa na pala ako. Yung kaya hindi siya natuloy sa PUP kasi pinagpasapasahan siya ng mga offices. Okay. Yeah, that's probably lapses on the process. And kaya kailangan i-update somewhere. Abayan? Hello, sir. Audible po, sir. Yes. Pinaka best part, best experience ko sa sa pag trabaho and sa OJT na rin siguro is yung kasi yung trabaho kasi ang hirap din kasi parang di ko basta talaga sinishare pero dahil sa Tricon, nakapag-experience na ako ng iba't ibang klaseng trabaho po, sir. Naging din po ako, naging finance po, sir, naging construction worker, naging catering din po ako, sir. And then, parang, lang din po, parang sa experience ko dun, sir, is, ayun, marami akong nakukuhang ibang klaseng trabaho na nagpapamotivate sa akin na ayokong mag-stay sa gantong kind of work. Hindi naman sinasabing parang minamalit ko yung ibang trabaho ng mga kasi kaya nga ako nag-aaral ng ganito para ayun parang improve naman yung aspect of life ko and kind of work na na-experience ko ng mga ganun. Actually, yung pinaka-worst din sa mga na na-experience ko sa mga work is tagaktak yung pawis, sir. And halos sa mabilad yung tawag doon yung sa initan, ayun, mabibilad ka talaga. Hindi mo talaga maiwasan yun. Kung kailangan mo talagang kumita o magkaroon ng pera, kailanganin mo yung mga ganun kind of work. Kasi para sa akin, parang as long as na may makukuha na ako ng pera, I grab that opportunity, sir, na magkaroon lang ng ganung work. And then kahit sabihin, actually may nagsabi na sa akin pa, tawag doon, pwede naman ako mag-apply sa mga ibang trabaho na hindi naman gano'n. Pero para sa akin kasi, siguro kung ano yung dumating na trabaho na parang makakuha ng pera, syempre nagarab ko na talaga yun. And then yung pinaka-worst din, sir, may nakakaaway din kami, sir. Nakakaaway ako and mayroon ding siraan na nangyayari. Parang gano'n, sir. Kunyari, nalagay ka sa gantong work tapos siya nalagay naman sa gantong work. Parang, magaan yung work niya. And then tapos, napunta ka naman sa parang mabigat na work. Hindi mo talaga maiwasan na hindi, parang may pinapaboran yung isang na yun, yung tao na yun naman mas nakakataas para doon ka ilagay. Or tapos doon naman siya ilagay. Parang gano'n lang din sa parang reciprocal lang din. Kung gano'n na experience, gano'n din na experience din namin. Parang, ayun, parang it's not unfair sa lahat ng co-works. Pero pagdating doon, ang pinaka-aral talaga na nakukuha ko doon, sir, is try lang, patuloy lang sa buhay and then no matter what future, what we are pagdating ng panahon, siguro, ayun lang, kailangan lang talaga natin umusad ng umusad. Ayun lang po, sir. Thank you po. Okay. So marami ka na palang na-experience na work, Jason. Okay. So keep it up. And tuloy mo lang yan. In less than a year, practice teaching na kayo. Malapit na kayo sa finish line. So kapit lang. Okay, next. Rowan? Hello, narinig po. Yes. Ayun po, yung sa akin po, parang katulad po kay Suyan, yung nag-part-time graphic designer po ako. Tapos yung parang pinaka-worst po yung kalaban po yung burnout po ng ideas kapag sunod-sunod po yung mga kailangan ipasa sa araw-araw. Tapos yung best lang po para sa akin, yung nalaman ko na rin po kung paano sila kumuha ng mga customer. Kaya po, ngayon po na umalis na po ako dun sa company na yun. Tapos nalaman ko na rin po freelance. Kaya po mas malaki po yung kita tsaka mas relax po yung yung gawain. Yun lang po. Okay. So at least ngayon nasa hawak mo na yung oras mo. Hindi ka na masyado nabu-burnout. Okay. Next, Marjorie?
Ganyan din po sir, katulad po sa iba. Yung experience ko din po is yung sa OJT lang po. Yung sa OJT po, under po ako ng OU din, tapos IODE po. Dun po, kadalasan pong ginagawa namin is encoding at saka paperworks po. Tapos ang best thing po doon sir is yung kapag ano po, nag-handle po kami ng mga outgoing documents. Hindi lang po kami nakaka-build ng good relationship sa mismong office namin, doon sa instructor, tsaka sa colleagues namin. Doon din po sa iba pang office or organization, sir. Tapos, ang dami rin po naming natutunan. Kasama ko po kasi si Jamie doon, sir. Tapos, yung best thing din po doon, sir, hindi po ganun kahigpit yung instructor namin. Kaya kapag nagkakamali kami, hindi po talaga naiwasan yun. Tapos, hindi po sila nagagalit agad. So, tinatama naman po nila kami. Tapos, yung worst naman po dun, sir, dahil yung paperworks nga yung handle namin, lalo na po kapag last day of the month, yung mga DTR po, pag pinapasa yung mga DTR. Tapos, ang dami po nun. Kaya, ayun po yung hinahawakan namin. Tapos yung outgoing documents. Minsan po, nakakalito. Pero yung pressure naman po, maganda din kasi natatapos po namin agad yung works namin. Yun lang po, sir. Wala po atang audio, sir. Ayun. Nawala po. Wala pa rin po, sir. Wala po. Mic check, mic check. Sorry, Okay. na-off ko pala. Okay, si Sarah na. Audible po ako, sir. Yes. Siguro po sa OJT na lang din po, yung best part po ng work experience ko po sa OJT is yung experience po, yung skills, and then yung knowledge na natutunan ko, especially po the process of, by the way po sa ano po pala ko, OUS din po, nag-OJT. Especially po yung natutunan ko po doon is yung process ng pag-evaluate and then pagtatag sa isang student. Kasi po, nalaman ko po doon na hindi lang pala dapat basta-basta nagpapasa yung estudyante ng isang document. Dapat may format din po silang sinusundan. Dapat po minsan original, hindi lang po siya dapat yung ano tawag doon, yung parang ano tawag doon, sir? Yung Authenticated copy. Opo, parang ganun. Yun, ganun po. And then sa worst part naman po, syempre po, since kami po yung nag-evaluate and then yung nagtataging sa SIS ng mga student, kami po yung napagko-complainan ng mga tao na bakit daw po sila natag na ganito, meron naman daw po silang pinasa na ganito. Ang reason po namin is mali po yung format, hindi po siya yung original copy na binigay po sa amin. So, ayun po yung parang worst part po namin na minsan kami po yung pinagko-complainan. Though, minsan din naman po is hindi kami yung nag-evaluate nung mga envelope nila since hindi lang naman po kami yung nag-OJT sa OUS nun. Yun lang po, sir. Okay. Thanks, Sarah. Ano pala yan? Certified true copy. True copy, yung photocopy ng original. Okay. Opo, sir. Lastly, Gab. Hello, sir. Audible po. Yes.
Okay, good afternoon po. I have been with three different BPO company na po since I started working, and one of the best experience that I had po are the people that I met during my time po in different company. I met a lot of people from different age bracket po, and I learned a lot of things from them. Kahit po there is a stigma in call center na mahirap ka po makahanap ng true person or yung mapagkakatiwalaan mo po talaga. But in my experience naman po, I have met a lot of real people naman po. And kahit wala na po ako dun sa mga company po na napuntahan ko po, we are still in touch and like nagche-check pa po kami to each other. Kaya for me, that's my best experience while working po. And in terms of bad experience naman po, I think yung bad experience po is in terms of yung metrics po, like yung scorecard. Like for example, in CSAT po, in case that you failed or hindi mo po na-reach yung goal, syempre nape-pressure ka po to reach it. And then it affects your mental health po talaga pagka hindi mo po na-reach yung mga goals po sa scorecard. And then napapaisip ka na po na like a lot of things like gusto mo na mag-resign, and then naapektuhan po talaga yung mental health mo. Kaya for me, that's the worst experience po while working po. Yun lang po. Thank you, Gab. So ano yun? Psychological hazard yung dala ng metrics. Okay, so now let's proceed to the presentation of syllabus. Okay, screenshot ko lang kasi requirements ni Chair Reggie yung presentation of syllabus during the first day of meeting. Okay. So audio production. This is a 3 units course. Okay, wala siyang prerequisite. And ang course description ng audio production is to introduce fundamental concepts such as audio principles, audio electronics, audio amplification, and audio synchronization. Okay. It provides a pre-service teacher, just like you are, with an overview of incorporating audio and video in teaching. Okay. So this particular course explores the production processes for both audio and video, delves into the elements used in cloud concepts, okay, different storage, manipulation of different audio files, and examines the utilization of audio and video as assessment tools for learning. Okay, so that is the brief description of audio description. Okay, to help the pre-service teachers use audio video in their teaching. Okay, let's visit the weekly agenda from day 1 up until the last week of meeting of this semester. So we have here institutional learning outcomes, programs outcomes, then course objectives. So this is by default in all the syllabus. So we have the institutional learning outcomes. First is creative and critical thinking. Okay, that's why we will not miss an opportunity. Kayo class, always grab the opportunity to talk during discussion. Okay, so pag may mga discussion tayo, we'll see to it that everyone will have a chance to talk during every meeting. Okay, that will help you develop your critical thinking skills, and it will also help you once you start your practice teaching. Okay? So that will kill the yung mga what we call this, the
yung stage fright. Yeah, that's the stage fright. Kasi, di ba, what if first day ng meeting nyo, okay, first day ng practice teaching, sinabi sa'yo ng um, cooperating teacher mo, i-handle mo muna yung klase ko. May pupuntahan lang ako. O, di ba? First day ng meeting mo kagad yun. Then, during your entire 4 years, di ba? Wala man lang, you didn't even have a chance to, lagi kang umiiwas sa pagsasalita sa harap. Okay? As much as possible, ginawa mong minimize yung interaction mo or discussion mo sa klase. Okay? So, do the opposite. Always maximize the chance. Always grab the opportunity to speak up. Okay, so that's what I'm trying to say. Always grab the opportunity. Kapag nagtanong, then volunteer kayo kagad, then i-discuss nyo, then that's it. Then I will explore the probability class, the possibility of giving you individual topics for you to report in audio production. Okay? Just wait for the further announcement for that. Kasi last SEM, di ba? Wala tayong reporting na in-implement. And it seems like I feel that I am suppressing your skills, di ba? Magagaling kayo mag-facilitate ng class eh. Then, if I don't give you an opportunity to showcase your skills in reporting, then that's a big missed opportunity. Okay? So last time wala tayong reporting, but this SEM, I'll give you a chance to report individually of a certain topic. Okay? And next is institutional learning outcomes is the effective communication. Okay, no questions to this. We already explored this last semester. How are you able to deliver? Okay, your communication skills, and we also have the strong service orientation. Okay, what are those? If you come to think of it, class, your course is really secondary education major in TLE. Okay, kahit pagbalik-balik ta rin nyo lahat ng course nyo, lahat. Lagyan nyo ang BTL-ED, ICT, IA, FSM, lahat yan. Pinapakomplikado lang yan. Pero at the root of it, your course is Bachelor in Secondary Education, major in TLE. So by now, third year, second sem na kayo, siguro naman very much aware na kayo dyan. Di ba, class? Pag nasa PRC kayo, take kayo ng LET, you are secondary education major in TLE. Kaya you might wonder, sir, ICT major kami pero what's happening to our curriculum? Di ba kayo nag-wonder, class? Majority ba ng mga subject nyo is mga ICT related courses? Or you might wonder, sir, bakit meron kami foreign language? Have you already met your foreign language instructor, class? Ano yung foreign language nyo for this semester? What language? Ikaw pa lang po, sir, yung namimit namin this sem po. Okay. So there, what I'm saying is that, yun nga, kasi may mga estudyante ako, sa kabilang section, sabi niya, sir, bakit ganun? ICT major kami, pero parang call center major kami. Customer support, post-support documentation, call center basic. Bakit ganun? Well, hindi naman, actually, nag-ano lang yun eh. Nag-appear lang yan out of nowhere. So, after pandemic, itong mga subject na to. So, okay lang, sige. Pabor sa akin, pero I'm also wondering, ito may mga ganitong subject. So, yun. Probably just to please the stakeholders, or not to please, but to comply with the demand of stakeholders. Di ba may mga different stakeholders tayo? Community, your possible employers,
the okay, so the parents, okay, the different stakeholders. Yun nga, isa sa mga stakeholders natin is yung mga possible employer nyo. Di ba? Napapansin nyo sa main building, meron tayong Accenture room, teleperformance room. So isa sa mga prominent natin, stakeholders, yung mga BPO company. So probably, ginawa kayong ally na okay, kailangan natin mag-integrate ng call center basics or customer support ba? Kasi yan yung kailangan ng industry. So let's integrate that somewhere. So yun, na-tap yung college natin. So probably, that's the theory behind it. Kasi kapag yung target nyo is, di ba, maging TLE teacher, major in ICT. Di ba? Yun talaga yung pinaka-target nyo, di ba? Pero kapag bibigyan na kayo ng work, pag naging teacher na kayo, the chance of you being an ICT teacher talaga sa TLE is probably hindi ganun kataas. Okay? So probably less than 50% chance na maging ICT teacher kayo. Especially sa OJT nyo pa lang, sa practice teaching nyo, possible malagay kayo, just like in my case, sa umaga, electricity, sa umaga drafting, sa hapon, electricity. So just imagine that. Then ICT major ka, then wala namang slot sa ICT. So paano yun? Hindi ka magpa-practice teaching. So syempre, sabi nga ni Jason, pag may opportunity sa harap mo, i-grab mo. 'Di ba? Kapag binigyan ka ng subject sa practice teaching mo, na drafting and electricity, then sabihin mo, ay ma'am, ICT major po ako. Sige, wag ka na mag-practice teaching. Maghanap ka ulit ng iba, o 'di ba? Eh, paano pag wala ka ng time? So yun. When the opportunity presents itself, then grab it. Passion to lifelong learning. Okay? So, isa rin to sa mga manifestation ng lifelong learning. Yung mga out of this world subject na na-handle nyo. Post support documentation, diba? It's also part of the being relevant. Just imagine naman kung EdTech yung subject nyo, then yung pinag-uusapan sa EdTech is still overhead projector. Once you graduate, kahit ngayon pa lang, obsolete na yun. So of course, we adjust the curriculum to cater sa mga Gen Z na katulad nyo. Okay, sense of nationalism and global responsiveness. Given naman yan sa ating mga produkto ng PUP. We have a very strong sense of nationalism. And yan, community engagement, extension program. Our college is the only one that have school inside the college. Diba? Yung CELC. Next is adaptedness, responsible use of technology. Very fast moving yung flow ng technology ngayon. Dati yung saying na if you don't use technology, you will be replaced by teachers who use technology. Ngayon, nag-evolve na yung quote na yun. Ang quote na ngayon is, if you don't use AI, you will be replaced by teachers who use AI. So even the quote nag-evolve na. And high level of leadership and organizational skills. Okay. So ngayon pa lang, hindi kayo dapat pinapractice na kayong hindi mas spoon feed. Okay? Kasi sa real world nga, even orientation, ipagkakait sa inyo. Maglilingunan na lang kayo ng mga bagong hire. What's happening? May ano ba lang? May DTR? Anong gagawin sa DTR? Ipiprint pa to? Ano to? So yun. To avoid spoon feeding. Then, sense of personal and professional ethics. So, week 1, ito, you don't have to discuss this, the morphing into 21st century teacher, because this is being integrated all throughout the discussion.
Okay? Your how technologically inclined you are as a generation. Okay. And next na mga dapat ma-address during the first day is the occupational health and safety. So necessary to kasi the greatest knowledge, okay, pinaka-importanting kaalaman ay self-preservation. Okay, aanhin mo lahat ng kaalaman sa mundo kung patay ka na. So we need to be vigilant kung ano yung mga risk around us para buhay tayo. Okay? Para magamit natin yung mga nalalaman natin. Yun yung pinaka-importante. Mapanatili natin ang ating buhay. Self-preservation. So we should have a discussion of this occupational health and safety during the first day. Well, that's why I ask you some of the questions about related to your work experience. So wala namang physically demanding job during your OJT. So that's good. More on psychological hazard. We'll create a hazard assessment. Then overview of audio production. Hopefully, I can cultivate interest and initiative for you to acquire knowledge. Skills and attitude in learning. The expected competencies in audio production. Syllabus presentation. So tatlo talaga yung agenda natin for today. Okay. Pero ito, integrated na siya all throughout the semester. Ito, we'll discuss that a while ago. Then, yun nga, overview. Ito na yan. So, yan lang. After the discussion of the syllabus, if you have any questions, then I can let you go. Okay, for next week, fundamentals of sound and audio principles, then acoustic environment. Discover different audio principles that are needed in understanding the basics of an audio. Okay, lecture and demonstration methodologies. Enumerate the factors that affects the sound from acoustic environment. Okay, ano yung mga different types of hardware, software, mga omnidirectional microphone, what fits to the every occasion, no? Pag mga scenes. Okay, so it's like the audio version of the video production that we tackled last time. Different tools also, what we'll be talking about, the hardware and software, of course. Okay, as we go on, we'll talk about the different types of audio electronics. Okay, so different components. So introduction to audio amplification, different performance of amplifiers, different negative feedback that might affect the sound quality, noise and grounding, introduce audio amplifiers techniques and improvements in sound production, enumerate the building block components of audio electronics. So possible dito natin ipasok yung reporting after 3 weeks, student reporting or personalized learning. And different assessment method is rubric assessment and practical assessment. Next is the digital audio fundamentals, representation of audio signals, digital audio, recording basics, and digital audio compression, and sound production system, tape recording consoles, video synchronization, room acoustics, define audio as data in digital technology, perform digital audio recording basic to produce, data. Utilize tape recorders or digital recorders to record sound. Then we'll have a pen and paper midterm exam after part 1 and part 2.
Okay, audio production fundamentals and the introduction. Oops, hindi ko pa na-edit yan. I'll paste the syllabus later after this. Next, after midterm, audio and video in teaching. Okay, using audio and video in teaching. Audio and video resources to support learning. Using audio and video for cloud concepts or different storage methods. Okay. Producing audio and video. Steps in producing audio and video. Creating a welcome message or weekly updates. So we'll have to explore different types of softwares. Audio and video in assessment. Using video informative assessment. Okay, so how are we going to do that? Sometimes class, we'll just need to apply common sense. The easiest way is usually the right way. Okay, sometimes we complicate things so much that it makes the task unnecessarily complicated. Okay, so let's all just always remember the easiest way is usually the right way. Next, here is the last part. Ito na yung final boss ng audio production. Yan, mixing mastery, develop advanced mixing techniques, and master dynamic range control, stereo imaging, and specialization. We'll talk about that. And lastly, collaboration with different departments in PUP. So yan nga, as I mentioned, sa FAMO, okay, kasi sila yung in charge sa lights and sounds ng lahat ng event sa PUP. And probably, let's also explore, let's have a tour sa CMO kasi sila yung may mga equipment, mga shotgun mic, yan, yung omnidirectional mic na ginagamit nila. I think may nakapag-OJT sa inyo sa CMO, di ba? Si Jimwell. Nakapag-OJT siya sa CMO, pero wala siya ngayon. Okay, so yan. Yun yung mga possible agenda natin as we tackle the real-world applications. Real-world use of different hardwares and softwares. So, probably next week, I'll draft a letter to CMO para maaga pa lang makapagpaalam na tayo. And I will pair you up. So, at least, tigda dalawa. Para pag may event, so let's say may event sa Bulwagang Balagtas, then i-pair up ko kayo. Then probably let's say, si Ellie, tsaka si Almira, diba? Dalawa sila. Sila yung kasama ng soundman natin sa FAMO to observe and to learn how to navigate the digital audio workplace, okay, that we need to use. So by pair kayo. So be ready, class. Pag may i-check ko yung event ng FAMO na nangailangan ng lights and sound. So papadala kayo by pair. So you can navigate it. You'll have a hands-on experience. So ganun yung gagawin nating setup. Kasi ano talaga to. In demand to, class, yung pag mimics and lights and sounds. Nakikita ko yung lightman namin doon na siya talaga. Very in demand talaga siya. And yun, probably your final exam, para hindi na kayo mag pen and paper exam, is the real world application of digital audio workplace natin or DAW. So yun lang yung mga suggested teaching learning methodologies, video viewing, practical application, hands-on experience. So yun. If we're able to do this, then you can expect another very good grade from this subject.
Okay, so yun lang class ang ating presentation of syllabus sa audio production. Sa Friday, 'di ba? Post-production. I will also present the syllabus and we'll have a discussion, a little discussion, and I'll give you meron akong bibigyan na task sa inyo sa Fridays. Sa Friday pa naman, so nothing to worry. Madali lang 'yun. Okay? So, do you have any questions, class? Before we end this session? None? Okay, so if you don't have any question, just proof of day 1. Kindly open your webcam and let's take a class picture. Okay, 1, 2, Marjorie, Chloe, Jason, Diane, kindly open your webcam. 1, 2, 3, and smile. Okay. We'll see you on Friday, everyone. And goodbye. See you, sir. Thank you po. Thank